Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Noel Oñate. Yes, Ted. Yes, Ted, Apo. I'm here. Good morning. Magandang umaga din sa iyo at magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig. Salamat po sa panahon. Unahin ko lang po, ito ho bang mga ipinapakalat ngayon na mga papel kung saan po pinapipirmahan sa iba't ibang mga distrito na ang sinasabi po dito ay yung pong pag-aamyenda sa usapin po ng voting jointly? Ano po? Ito ho sa usapin po nitong Section 1 ng ating Article 17 sa Saligang Batas. Ito ho ba yung sa inyo? Oo, yan ay panukala ng ating movement na ang pangalan ay PIRMA. Okay. For your info, PIRMA stands for, PIRMA is an acronym for People's Initiative for Reform, Modernization, and Action. The core idea of PIRMA is that it is a Filipino citizens group that is pushing and advocating for charter change. Opo, yes sir. Ito po yung akin na nabanggit nga kanina. Opo, ito hong inyong grupong ito. It is composed of private citizens, NGOs, Filipino workers, professionals, Filipino fishermen that want charter change because it's good for the country. Okay, sige po. So, kung ito pong pinapipirmahan ngayon na ito po yung tema nga no, sa People's Initiative, ito rin ba ho yung may pangalan po na nakalagay na Attorney Anthony Abad? Ito ho ba yun? Ito ho ba yun? Oo. We coordinate with the various groups. In fact, we also coordinate with our congressmen because it is in our law. It is in our constitution that to be able to push for people's initiative, you have to get 3%, at least 3% of the voting population. Mr. Congressional district. Mr. Oñate, hello sir. Hello, Sir Noel. Opo, yes. The fact ho yata na nagmamadali kayo. Ito pong mga... Hindi naman. Okay, sige. Ito po muna, sir. Kaya po ako nagtatanong muna. Allow me first to lay the predicate sa ating interview. I hope you don't mind. Ha? So, I am just confirming sa iyo na itong papel na pinakakalat ngayon ay sa inyo. Yes or no po? Sa amin yan. Okay, sige. Very good. Sige. Sa amin yan. Okay, that's one. Sa amin yan. Ito hong lumalabas ngayon na patalastas na EDSA Puera. Sa inyo rin po ito? Pero yan ay concept lang ng aming advertising PR agency. Opo. Okay. That is just their concept para ano yung imagination ng mga tao na pag-usapan yung pirma. Okay. Opo. Sige po. Well, if some people, some sectors don't like it, I apologize. Opo, yes sir. Thank you. Sir, kaya po ako nagtanong dito po sa advertisement at dito po sa papel na pinapipirmahan. Ito hong lumantad na Gana Atienza Avisado Law Office na amin nakapanayam kahapon. Si Attorney Desiree Perlesia ang binigay sa amin kanilang kinatawan. They are disowning ito na papel ngayon sa mga distrito at sinasabi nila na wala pa daw talagang draft man lamang na petisyon na naihahanda ang pirma. Meron lang mga signature forms. Iba naman yung petition. Yung petition, dadating yun, pag makokompleto na yung mga 8 million signatures at pupunta na kami sa COMELEC, magpe-petition na kami para i-verify ang mga signatures. Doon lang magkakaroon ng petisyon. Ang sinasabi po ni Attorney... Ang kumakalat na ngayon ay hindi petisyon. Hindi petisyon ang pinapakalat ngayon. Ang pinapakalat ngayon nationwide ay yung mga signature forms na kumukolekta ng mga signatures, ng mga pirma. Opo. Sir, ang sinasabi po ni Attorney, kung ayaw niyo pong gamitin po ang petition na word, ay ultimo nga, yung dapat amyendahan, wala pa daw po. Ang sabi niya, sir, kahapon, klaro po yun sa aming panayam, ang grupong mismong pirma na kanila daw hong kinakatawan, wala pa nga po daw kasiguraduhan kung ano ang gustong amyendahan. Hindi, meron na. It's not just formal. Hindi lang formal. Kasi tinatanong din kami
kung ano ang, siyempre, pag nagpapapirma ka, natural lang naman na tanungin ka ng ating mga kababayan, ano po ba ang mga panukala ninyo? Ang sinasabi namin, number one, unicameral, legislative body. Sinasabi namin, accept foreign investments from abroad, yung mga gusto mga magpasok ng pera dito para umunlad ang ating ekonomiya. Yung mga ganon, no? Yun ang mga sinasabi namin on an informal basis. So ako po yung naguguluhan. Kasi ho ngayon, opo, meron kayong patalastas tungkol po nga dito sa mga sinasabi daw po na mga mali, supposed to be o na etsapuera ho sa ating saligang batas, at meron kayo ng wordings mismo dito na sinasabi po na ito ang gusto nyong amyendahan. Itong specifically Article 17, Section 1, Number 1. So ano ba ho talaga? Meron na ho ba talaga? Kasi ito na ho yung pinapipirmahan ngayon eh. Oo, kasi ang aming panukala ay dapat unicameral nga at ang voting ay maging jointly instead of separately. Okay. Yan ang aming itinutulak. Sinasabi namin yan sa mga ating mga kababayan na pinapapirmahan namin ng mga signature form. Okay, sige. So, sige po. So, gusto po ninyo, bago itong voting jointly na process. So, sir, ang laman po, kung tama ang aking pong pagkakaunawa, ang laman ng inyong patalastas, basically, ay tungkol po sa ekonomiya ng bansa, di po ba? Oo, okay, oo. sige Kasi po. kasama Opo. yan, yung ekonomiya, Opo. dapat i-liberalize, i-open up ang ating economy. Opo, sige po. So kung tungkol po sa ekonomiya, pati po sa ilang mga kongresistang nagsusulong nito, ang ipinapangalandakan ay ang People's Initiative ay para po sa economic provisions. Bakit po ang laman ng inyong actual na pinapipirmahan na ayaw yung tawagin mo ng petisyon ay tungkol sa political provision? Magkasama kasi yan eh. Hindi mo pwedeng ihiwalay yung economic sa political. Kasi laging magkasama yan. Para magkaroon tayo ng economic changes, dapat amendahan din natin yung mga political. Kaya sinusulong namin yan on a parallel basis. Para sabay sila. Sabay silang tumatakbo para maintindihan ng ating taong bayan. Ano po ang koneksyon noong dapat yung economic ay meron pong kaugnayan sa political provision ng saligang? Can you explain, sir? Yun nga, gaya ng nasabi ko na, Ted, no? Sana makinig ka. Gaya ng ating bicameral system. Meron tayong Senado, meron na tayong House of Representatives. Ang nangyayari parang korporasyon, dala-dalawa ang board of directors natin, no? Kaya ang bagal bago sumulong ang ating ekonomiya kasi laging may deadlock, laging may delay. Kaya inuusod namin ay maging unicameral. No? Isa lamang yan sa mga aming mga panukala. Pero may mga susunod pa dyan kasi ito namang pirma, ang aming sinusulong din ay magkaroon ng debate, discourse, consultation, magkaroon ng consensus. Kaya ilalabas natin lahat yan over the next few months. Sige po. So kung ang sinasabi po ninyo no, ay economic provisions o economic reforms, hindi ho ba sa ngayon nagkaroon na po ng mga pagbabago sa ilang pong mga batas, particularly po sa ating Public Service Act, panahon po ni Pangulong Digong, kung ang pag-uusapan natin ay economic reforms na nagawa naman under this present legislature concept? Oo, may mga nagawa pero hindi 'yun sapat, no? Kaya kinakailangan ay charter change na baguhin para magawa natin ang mga dapat gawin over the next few years or several years dahil kinakailangan na natin isulong ang ekonomiya kasi kung titignan mo naman naabutan na tayo ng lahat ng bansa sa paligid natin. Naabutan na tayo ng Vietnam, naabutan na tayo ng Indonesia, naabutan na tayo ng Malaysia. Kaya kinakailangan pagbabago na.
Ano ba ho ba ang kulang sa economic provision o economic laws para po? We need foreign investments. We need, kasi kung titignan mo sa statistics, Ted, sa foreign direct investment, medyo huli tayo. Huli tayo sa mga tumatanggap ng mga foreign investment from abroad, no? So, kinakailangan talagang magkaroon ng drastic measures para ating paunlarin ang ating ekonomiya. Ano po ang kinalaman ng foreign direct investment sa usapin po ng pagbabago ng porma ng saligang batas? Well, ganito kasi yun, Ted, no? Ngayon, limitado ang pagpasok ng foreign investments sa mga industriya natin. Gaya ng telecom, gaya ng media, gaya ng utilities, electricity. Hanggang 40% lang sila, no? Sa real estate, hindi rin pwedeng mag-invest sa real estate ang foreign investment. So, kinakailangan natin i-liberalize ito. So yun ang at marami pang iba, no? Kaya yan ang aming itinutulak ngayon. Pero hindi ho ba doon po sa amyenda sa ating Public Service Act ang mga binabanggit niyo po na ilang mga bagay-bagay sa usapin po ng utilities ay na-address na? Hindi pa gaanong maliwanag yun, Ted, no? Kung yung susuriin, hindi pa ganun maliwanag yun. Kinakailangan ay talagang pagbabago sa ating saligang batas para lahat ay maipatupad natin. Sorry po, no, pero gusto ko talagang mabigyan kayo ng pakakataon nga para natin maliwanagan tong isyong ito. Kaya po kayo naandyan nga and thank you very much. Sa usapin po ng Sa usapin po ng pag-aari ng lupa ng mga dayuhan sa Pilipinas, kung binanggit nyo ang Vietnam, sa Vietnam, magpareho lang naman po tayo List lang din ang mga dayuhan sa ulo. Yung Vietnam, Ted, I was talking about Vietnam on an overall capacity, no? We cannot be nitpicking about this. Opo. Kasi sa lahat naman ng bansa, pwede kang bumili ng bahay, pwede kang bumili ng lupa, no? So, on an overall basis, ang sinasabi ko, naunahan na tayo ng ating mga kapitbahay, no? So, opo. So, paano po? Kailangan natin ng pagbabago. So, halimbawa, paano po uunlad ang bansa kung papayagan mo na mag-ari ng lupa mga dayuhan? Uunlad ang bansa kasi dadami ang pasok ng pera dito at saka yung namang pera nila ay nandito. Hindi naman nila pwedeng iuwi ang lupa sa kanilang bayan. Nandito pa rin ang lupa. So, maliwanag naman na pag pumasok ang pera, marami tayong pera na magagamit na sa konsumo. Pag tumaas ang consumption, ay tataas din ang ekonomiya. Kasi po, wala pong kasing pag-aaral, mismo po ang mga ekonomista sa UP nagsasabi. Ted, I'm only good for one more question because, sige, Ted. Okay lang. Opo, wala ho kasi namang pag-aaral na nagsasabi na ang pagpayag mo ng pag-aari ng dayuhan sa mga lupa sa Pilipinas ay agad pong magbubunga ng maunlad na ekonomiya Ang inyo pong sinasabi ngayon na pag pinayagan... Ted, alam mo, sa buong mundo, ang mga bansa na madami ang foreign direct investment, no, FDI, yun ang matataas ang economic growth, no? Kaya dapat asuriin mo ang ating mga statistics, ang mga bansa na matataas ang foreign direct investment, pumapasok na pera sa bansa, yun ang matataas ang economic growth, yun ang mas mataas ang per capita income, yun ang mas mataas ang GDP. Pero nga sir, gusto kong i-connect. Kaya miski suriin mo, miski basahin mo ang mga statistics, mas mataas na foreign direct investment, mas mataas ang ekonomiya.
Pero gusto ko pong i-connect Thank you, Ed. Thank you, Ed, no? Kasi pero thank gusto ko you, mga tagapakinig, maraming salamat po. Maraming salamat po. Gusto ko pong itanong sa inyo, ang koneksyon nung sinasabi niyong pag-unlad sa charter change, yung pong hindi ho namin makuha ang eksakto pong sagot, Mr. Oñate. At ako po nagtatanong din, Mr. Oñate, na bakit ang tanging solusyon ninyo sa sa pag-unlad ng ekonomiya ay pagiging unicameral, parliamentary ang sistema ng ating pamahalaan. Wala na. At isa pa rin pong katanungan ko, Mr. Oñate, ay ano ang kasiguraduhan na kapag tayo nagbago ng forma ng ating saligang batas, ng ating sistema ng gobyerno, at tanggalin natin ang Senado at magkaroon tayo ng parliamentary unicameral system of government, ay hindi ito aabusuhin ng mga nakaupo sa pwesto. Ano po ang patunay sa binabanggit ninyo na uunlad ang bansa kapag po natin inabolish ang Senado? Mr. Oñate, napakarami ko pang katanungan para sa inyo na sana nga po'y mabigyan nyo ng pagkakataon na masagot. At bukas po ang aming pong programa sa panahon na kayo po'y may mahaba ng oras para po sa isang malalimang panayam at kung maaari nga po, aming iniaalok ang buong programang ito para po sa inyong panig, sa paliwanag sa ating mga katanungan at kung mamarapatin nyo, hayaan nyo ang inyong lingkod at si DJ Chacha at ilang pa ho sa ating mga tagapakinig ay makapagtanong din po sa inyo. Ating panawagan ho dito ay maging bukas ang lahat ng ito sa inyong sinusulong dahil ito po'y napakalaking usaping pambayan. Maraming salamat po. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.